Romans chapter 5. Tabrihan ito palang kasulatan, Romans chapter 5, verses 1 through 11. Muna akong gi-message kaniha sa radyo. Kato tanawon, nga nung kinahanglan nato ni sangyaw, tungod kay daghang kayo mga tao, mamislead ba kung usa gyud ang pag-ibig? Lahi ba ang pag-ibig sa last? Ang last is last. Sin gyud na siya. So itong ginatanaw pag-ayo, kung tama ba niya itong ginahimo, tungod nga naman, wala na kasal, gahimog dili maayo. Ang pagtuo nila, okay ra na. Dili na okay. Dili na okay. Tapos, mahal mo ba ako? Oo. Kung balik tayo kumita ko. Isa lang, dili lang. Pero di uban singit-ngit. Oo, kag-agtang rapakis na. Repent. Basa, kinsa nakakita? 5. 5:1 through 11. Kinsa nakakita? Verse 1 at 11. So, Oo. Yasel, kita mo siya? Sige, basa. Romans chapter 5 verses 1 to 11. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. 3. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. 6. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. 8. But God commandeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Much more than, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. 10. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. 11. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Amen. Hindi daw magapanalangin sa atong gibasa. Pray, Lord, thank you. Thank you, Jesus. Sa Holy Spirit, maghatag ka na mo kadasig. Let the fire, Lord God, mag-ignite sa kinabuhi sa matag usa. Salamat, Lord, sa imong gugma. Salamat, Lord, sa imong kalinaw. Father, we bring back to you the glory and open our spiritual eyes. Masabtan na mo ang imong pulong, and we rebuke the dullness, Lord God, Spirit, sa mo ang panguna-una. And we pray, Lord, wisdom in life. In Jesus' name we pray. People of God say amen. Amen. Ato makita sa Romans chapter 5, kining book of Romans 1, 2, 3, 4. Gwapo kayo pagka-explain ni Paul, may tungod sa kamatayon ni Jesus Christ. The best ang pagka-explain niya about sa law. The best ang pagka-explain niya about sa tradisyon. The best kayo pagka-explain niya nganong kinahanglan gayon ang shedding of blood. Why there was a shedding of blood? Para asani. Sa Rome, nagwali si Paul. Perti kahait ay yung pagwali. Tungod kay nga naman, ang mga Roman people, grabe ang ilahang educational background. Sa ilahang educational nila, taas kayo sila. Tungod kay doon sila sa mga Greek people. So si Paul, gikutlo niya kung unsa gayod ang gahom ni Kristo. Now, gi-explain niya about love. Ang tinuod nga gugma, mauna ni siya. Dili ta karapat dapat unta nga luwason, but because of his love, Yes. iyang gihatag iyang kinabuhi sa mga ungodly. Amen. Now sa Romans chapter 5, diri ang gipakita diri ang spirit of joy and peace. Now, kinahanglan sa tao ang kalinaw o ang kalipay. Gi-explain ni Paul sa 5 nga we are justified, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Unsa ni nga peace? Kung ato hinumduman, diretso nato nagbasa ning 5, gipa-explain ni Paul nga ang kamatayon gikan kay Adan hantod kay Moises. Wala paylo sa una na anay death. Pansin niyo?
Kano sa gihatag ang law? Kano sa gihatag ang law? Any idea? Kano sa gipagawas ang law? Kay Abraham? Noah? O kay Moses? Ang law, gihatag na sa Ginoo kay Moises. Pero bago pa kay Moises, gikan kay Adan na anay death. Nanay kamatayon, gi-explain na ni Paul. Nga naman, tungod kay sa sinugdanan pa lang, kay Adan pa di ay, nakasala na ang tao. Muna sa 12, darawon ninyo sa 12, diretso sa 12. For one man sin. Sige nga niya, Jazz. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Inya, ang kamatayon ni abot sa tao because of that sin. Tanan ta nakasala, so kamatayon ni abot. All men die. Meaning to say, bisag unsa pa imong relihiyon, patay ta tanan. Patay sab ko. Moabot po ang time, mamatay po ko. Dili maingon, buya pala yung pagkatod. Mamatay ka, tinuod ko na. Muna ang imuhang pangandaman. Why all men dies. Pati si Paul, nagwali siya, nagsangyaw siya, namatay po siya. Nga naman, atong tanawon mga kaigsunan, unsa di ay ang kaluwasan sa tao. Dili relihiyon, but ang imong pagtuo sa Dios by faith. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Nga naman, daghang tao ang ilang faith sa religion. Muna pila na po kabisis gibalik. Kinsa ray makaluwas sa tao? Paano ang dalan papunta sa langit? Si Jesus Christ ra, walay pare, walay pastor, walay ministro, walay relihiyon nga mahimong representative nga siya makaadto sa langit. Tungod nga naman, ang religion, dagan gihimong rituals. Paano ka makasulod sa langit? Bawal daw mukha og baboy. Bawal mukha og hito. Di mo mukhaon og mananap nga dili buka ang tiil. Ang kuko niya, isda nga way hinggis. Usa pa may itong kaunon, sardinas. Religion ang nagsulti, anak. Mo daw na ang dalan para ikaw makasulod sa langit. Pero si Kristo walay gisulti, anak. Klaro, wala siya nagwali. Nga naman, in the beginning was the Word. And the Word was with God. He was with God in the beginning. Wala pang earth na si Christ. Nakita niya ang impyerno paghimo sa Diyos. Nakita po niya ang balay sa amahan. Ninaog siya because of His love. Nga ang tao, dili maadto sa impyerno. So, ingon ni Paul dire, ninaog si Kristo because of His love. Nga ang pagmahal, Christ died for the ungodly. Mura mabuingon ko, kinsa ko ng mga silingan ng anong kan, palahubog kayo, maoy kayo, niya ako diha, manghatag ko sila, iluwason ako sila para di mamatay. Christ, gihimo na niya. Because of what? Because of His love. Manang uban mag-celebrate og pag-ibig man. Ito mismo sa atong isa kaadlaw, gabi namin mga balak. Ako dito isa po, balak-balak po ko dito. Kaya ako naghatag og example ba. Nangutan naman eskwelahan, Pastor, tama ba ilang balak? O di mo na mao? Dili ana ang balak. Ina ko, sorry ha mga estudyante, mga teacher, di mo kabalo kung saan ang poet, kung saan ang mga balak. May tungod daw sa gugma-gugma o pag-ibig. Nako, ang pag-ibig ninyo, last man ha? Say amen. Higil mo amin, no? Kaya naman, celebrate natin pag-ibig. Pero duha na sila. Naisilingan nilang nagutom, wag ipalitan hamburger. Di man gyud na mapalitan og buy one take one nga burger. Minute burger. Bahalag minute burger ra unta to galang-galang. Wag gyud mag kaon og mutilaw. Now ato ang gitanaw diri mga kaigsunan. Ngano kini ato ang ginabasihan? Tungod kay ang atong faith sa Ginoo mo na ang pinaka-importante. Dili ang inyong pag-anib sa usa ka organisasyon. Dili sa pag-anib nato sa relihiyon, mo na ang imuhang faith nga mo na makaluwas nimo, no? Walay pulos ang atong religion kung wala tay relasyon sa Ginoo. Yes. Wala tay relasyon kay Christ, walay pulos kini nga religion gituupod ta. Amen. Walay pulos nga 3 years ko nga salary. Ihatag ko for the ministry, wala ay pulos. Kung di nato masabtan
nga ang importante sa kinabuhi sa tao mao ang atong relasyon sa Ginoo, ang atong pagtuo. Giingon pa ni Pablo mao ni siya. Nganong naay mga pagsulay. Giingon ni Paul. Kita ninyo to? Sa landaw, and patience, experience mo, experience dre sa 3. Sa giingon niya, and not only so, but we glory in tribulation also. Knowing that tribulation worketh patience. May yung buntag sa inyo na tayo. Wala mi kadayon dito gahapon, kaya tayo bigulan. Simang lang may kipot nga dalan, apan padulungan kapihan. Ulan. Ulan dahil dito. Namo ni, nganong na tribulation, na pagsulay. Ang word tribulation, gigamit is balang kasulatan. Grabe ang tribulation. Kabalo mo sa tribulation, lain is trials. Ang tribulation sa una sa mga Christians mo ni, dili sila kabaligya sa ilang produkto. Di sab sila kapalit. Muna nitabo sila. Gatalukbong sila, gatabo sila kung mugawa sila sa town. Why? Gibitray na sila. Kabalo sa gibitray. Gitutyo na sila sa ubang Christian, kana Christian na. Pag gidakop ka, ipakaong ka sa liyon. Grabe ang tribulation nila kay years. Sa unas Pilipinas, ang tribulation nato rin abot lang 2 years. Panahon sapon. Muna akong gikwento sa inyo. Kwento sa akong lola, ang mga bata padagandagano nila nas kalsada sa bungtod, hantod magsingot, dito inusnos ng bison sa ilang ulo, para mo parat lang pagkaon kay 2 years way asin. Kita nyo? Panahon sapon, 2 years way asin. Unya na porti parata, adala buling, kay nga naman, wa gid daw sila katilaw og asin. For 2 years. Muna ang Santa Cruz, kanang gitawag na mo og simsiman diya, hantod karon naa pa siya, kana nga tubig parat. Muna ang ginaluto sa una, diha magtapok ang mga taga-pikit, tanang taga-ramada, diha magtapok kay magluto ang bit-bit asin. Kay grabe ang tribulation that time, walay tindahan. Grabe ang kasakit, kay patyon, makita ka, patyon ka hapon. Muna ang ginasulti, tribulation. Pagsulti ni Paul sa tribulation, kung sa gingon niya sa 3, tribulation worketh patience. Everybody say pasensya. Pasensya. Pasensya sa ta kung saka gos bungto diha na lubak-lubak. Imagine na lang nga sunod bulan ni simento na ni. Gina-imagine ba ninyo nga ugma dato na mo? Yes. Gina-imagine niya. Mangumusta sa ko, kumusta? Basi ugma dato na ko. Ginaanak ko yun. Kumusta ka pastor? Ay sus, kwarta na lang kulang dato na ko. Ugma siguro. Kaya naman, dagan biyag ugma. Tama mali. Hantod sa matinuod yun na siya. Istorya na ni Ma'am Adel o ni Brother Rick sa una. Gibaligyan mi og lupa diha, 600 square meter, 15,000 lang. Hulug-hulugan lang nimo sa binulan og 1,000. Kami ni Jen agi may lasang puros kahoy asa mi nangagi wa mi kabalo. Pagabot na mo kanang balay ra gud ni Ma'am Sisit. Ang atbang ana 600 square meter na siya. 15,000 lang. Pero pinangita na dito, gasa na ibalay na isilingan, wa may tubig, wala po kahoy, puros kahoy, wala balay. Yan ang dirita magpuyo, lasang man eh. Yan ang barato na. Itong diya, ibaligya. Itong naikawayan ron at bang balay dandan. 15,000. Pag abot og 20 ka tuig ron, nihayag naman rin, nadaghan namang balay. Naraman diya ang dalan. So, nagkawalay dalan. Nakita na to nga, maabot ra gyud ang time. Nga katuig imong ginaghadlukan, naara di ay kahayag. Muna, ang kinahanglan sa tao is ang patient, pasensya. Tribulation, mo result ni siya, o pasensya. Amen. Hallelujah. Kabalo mo siya gitawag og persevering. Unsang word persevering? Lahutay mo. Wala utang sa iyong Sa kasal, naapoy gitawag nga engagement ring. Tama? May engagement ring, tapos naanay wedding ring. Pagkahuman og wedding ring, sapi ring. Paghuman og sapi ring, aring king. May aring king. Sunod, para masustain nilang kami niyoon,
Mauna na ang ginatawag nato persevering. Nga dapat mumulahutay. Si Pablo nagisgot sa dire kay kung ang paglahutay magpabili na sa atong kinabuhi, usa ta magkaroon, masabta nato nga atuwa di ay pagpakinabuhi at tubangan sa Dios, gina-develop ita sa Ginoo. Kalkal ang ni Lord, ang atuwa lang mga taya ba, gitaktak niya ang taya para mo gawas gyud ang pagka-pure nga pagkatao. Amen. Ang pure pagkatao. May mga pulis ginalitsura na kog bonsai. Yusuf, nindot kayo gyud ganahan gyud ko, gusto gyud ako nga magana ni bonsai. Sige. Naa kay time. Kanya naa sir naa. Kwarta. Nya na, pulis ko nasa kwarta. Naa kay tubig. Number 1 tubig, naka area. Yan na akong area dapat. Sige. Bisag kung saan magtulog laway o appreciate og nindot. Kung wala kay persevere kay ngano man ang pagbonsai sa tao di man lang na nimo iugbok niya. Imo gyud ang atimanon for how many years nimo na siyang trim. Bantayan gyud nimo pagdako siyang sanga ang mga movement niya. You give time. You give time, you give your money, effort, o ang imuha gayong perseverance. Magdaog ta sa bonsai, sa pasensya ta magkita. Nga naman ay uban, naghan og pamalit og mga bulak-bulak sa una, yung duman yung tong kuan. Natong pandemic. Namalit og bulak-bulak, lagi pang arrange din ha silang pagay. Nindot kayo, dito sila magkape, buntag sa'yo, dilig-dilig, puro gabi-gabi. Sige kular, kay nindot kayo sa niya, kay ang mga dahon na naka na silang mga balay sa ato. Nang problema kay daghag lamok. Pag naglamok, ipasandan nila, di na sila ganahan, ilang balay, mura naglasang. O ganito, nangita, nakisay ganahan bulak diha, ano ni, na ay season, panahon nga dalo, tagbulak, napoy panahon nga mura naglasang, nangatkat na ng mga badyang, gabi-gabi, o katulugan. Hala, kinuha ng gabi sa basakan. Pag-abot dire, nagmahal kayo ang presyo. Naku, kanaghan kayo snas na, mukamang ramanas basakan ng dahon nga gabi-gabi ba, mukatkat o mga kahoy itong mura gabi, o karon giputos ilang balay. Kaya nga naman, nanguha lagi o mga ibog-ibog. Niabot ang time, di ay kaya sa ilahang pasensya. Ang perseverance ang the best sa kinabuhi. O nang itudlo ni Paul, nga ingon niya, knowing that tribulation worketh patience. Ang mga pagsulay mo abot sa inyong kinabuhi, naaday sa ginadiboylok sa inyong life. Dili nga pag naay mga pagsulay mo abot sa kinabuhi, hikog ko. Hinuktok yung gusto kong lolo. Pato ray hinungdan pinangita niya. Murag yung tawag, gisiawan niya, wa na. Murag pato, urot na. Uba na may nagmahal na ako. Balabog tigulang, emotional kayo. Tama mali. Tigulang na gani na inyong minal sa kinabuhi. Sign sa mga tigulang, luuran. Wala na kong itiplah kape. Nagkano na tayo lang ko. Nga po, pisa. Naghikog. Pato ray hinungdan. Pato na din niya, naara. Kaya mo ko, turun kayo ng mga tao. Tungod kay nga naman, wala yan nabantay ang mga igsuon nga ang mga kasakit sa atong kinabuhi, gina-develop niya nga mugawas gyud ang ato ang pagkapasensyoso. Hello. Naay day na reward yatag ang Dios. Pasensya siya, ayaw sa magdali. Patingala ko Lord ngano matagaan man nimo mig kuan abi ko ba mag-premi mangayo hatag. Tanan-tanan ngayo anak, di ba? Pero mali. Ulatan ninyo tungod kay ngano man may gina-develop si Lord sa ato ang kinabuhi. Now mo ning giingon pa niya dinhi, patient, experience, and experience. Usay-bot pasabot. Diha sa imong pag-antos, kung unsa ang imong gina-develop sa imong kinabuhi, makatuon kag experience sa mga pagsulay na abot sa imong kinabuhi. Pag abot sa experience, naanay paglaom. Usay-bot pasabot, maging strong ka. Maging strong ang imong life. Ako naanad ko nga ako matulog mga sakyanan sa unas Minsaya. Pag edad ako og 16, naan ako sa kalsada. Para ko makakaon, mga buhok og tubig sa mga slaughter, tigugas kog plato sa restaurant. Pakanan ako tihanto na suki ko ng palengke. Naabot ko dito ilang nining katong akasya sa poblasyon 1. Nang akasya wala na tumba, ang ugat ana akong tulugan. Sa bata pa sa 16, naanad ako nga wala nagsalig sa ginikanan. Ako nagpa-eskwela sa ako sarili sa college, na maligya. Swerte gani mo, kay naay mo makuha nga TES, naay ko ano sa ni, mga scholarship. Pagkaninduta, naku, sa kuha pa na nahitabo sa una. Makahuman mi.
Makahuman gyud ko. Taas kay ako ang plano, pero diha naman gid kutob. Pailom ra. Ang experience ko, mo to'y naghatag sa kuha og paglaom that someday moabot ra gyud ang tama nga panahon. Makita nato kung unsa ang ginaingon nga paglaom. Naagay pag-asa nga moabot kinabuhis na. Labi na si Paul nag-istorya sa dinhi unsa day ang pagita sa mga tao. Magkaroon sila peace of joy. Asa day makita ang peace of joy? Ang kalinaw makita nimo, sure ka nga ikaw saved. Tandaan ninyo, dili tanan gatawag og Diyos ko makasulod gingarian sa langit. Mo na kung ginabantayan. Nga naman Lord, hago-hago ko og ministry, gasakripisyo ko og salapi og kwarta, and then di man ko kasulod langit. Mo sulti mo niya sa ulang adlaw. Lord, in your name we cast out demons. We perform miracles. Nangingilin mi, nag-ayo mig masakiton. Sabi niya, sa imong pangalan, himo ko. Niya, kung sa ingon ni Christ, ingnan ta mo, kanang adlaw, ingnon ta mo, wa ko kailan ninyo, palayo kamo. Kana ko, kamo nga gahimo og dautan. Ang gikalagutan dai sa Dios, katong gahimo og dautan. Gahimo. Gahapon kami ni Aldo dito mi sa Kimagango. Sumbong yung taon itong mga retirees nga kuan. Di ko mabusog dito sa muang kuan. Kaya nga naman, gajigikiki me. Hindi may pang-away. Galibakan na gawayan. Yung nga naman eh. Nako ako masabtan, tungod kay nga naman, dili information sa Biblia mo'y makapabago sa kinabuhi sa tao. Kung dili usalan man, relasyon sa Diyos. Sabtan nyo sa relasyon? Meaning to say, dagang tao, nakabalos bersikulo, pero mangayo og kanang hinabang sa mga sugarol. Kailan mong father ubod? Itong komedyante kayong pare sa Cebu ba? Napo siya ginabirang pare. Dito to pare ito. Claudio. Father Claudio. Ano man? Kato, i-expose man po ito. Gadawat po ito milyon nga dolar, nga kwarta. Gikan po sa mga kontraktor. So, nako, sa diyan ako, sa mga pare, paminaw mo, pare, paminaw. Naapoy pro Duterte, naapoy pro Marcos. Kato mga pro Marcos, sanawa na to, kato ang nakadawat o mga lagay o mga tong gikan sa mga sugarol. Kaya nga naman pag meeting nila na ako, I was there. Mangayo sila o pangkaayo sila kura paroko, mangayo og sakyanan, milyon nga bags nga kwarta gikan sa government construction. Mao ni ang giingon sa Biblia. Nga daghan ang mga nagawali pero gauyon sa mga kawatan. Ingon sa Dios, abi nyo gapiyong-piyong akong mata. Ulatan nyo sa akong lihok. I will turn you into pieces. There is no rescue maabot sa iyong kinabuhi. Nagabutang si Lord og timetable. Nga naman, pag di na naghinulsol, dili na nagsisi, pag si Lord na mulihok, goodbye. Samtang kitagaan pa tag tsansa sa Dios, buot pa sabot, na ay gina-develop si Lord sa atong kinabuhi nga magbago pa ta. Amen. Amen? Napay tsansa. Nga naman, ingon pa ni Christ, paano makasulod sa gingarian sa langit, Lord? Pagwali niya, repent. Repent lang. Wala siya nag-ingon nga, pasana na imong cross, o dala dito, itabok ni mo na siya, samad sa mara imong likod, o luhod ka diya, lakaw, malangit ka na. Wala nag-ingon si Christ. Kung sa gingon ni Christ, repent. Kung sa gingon niya, pagbago. Nga naman, gihatag pa niya ang grasya karon. Grasya ta na buhi. Yes. Everybody say grasya. Grasya. Meaning grace. Ang grasya, mga kaigsunan, open pa ni siya. Muabot ang time, masarado ng grasya, goodbye. Dili sa works. Isa ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For we are saved by grace, not by works. So that no one could boast. Dili na pinaagi sa usalan man. Bisan maayo ka mag-praise and worship, maayo ka mo kanta, mo kirig-kirig ang mga tao, not emotion ang kwan, ang kaluwasan. Pero ang kaluwasan, grasya ni gihatag sa Dios. Muni samtang open pa ang grasya ro, napay tao maminaw sa pulong sa Dios. Muni ang responsibilidad, why gitawag ta sa Dios? Tungod nga naman, spread my gospel, spread my word. Ngayon salan man, ang Diyos grasya. Pag ang tao mubalik, magginulsol sa Ginoo, God will release forgiveness. Amen. Si Noah gipahimo sa Ginoo arka pila ka tuig. 100 years. Sipon mo 100 years gihimo niya ng arka niya sa bukid. Si Noah gingon niya, sakay mo diri ha. Pag masarado ni, goodbye niya, muulan, mubaha. Ang mga tao, Moises. Ikaw po ba? Moises, what namin hipon? Ano ito ba? Wa namin ipon, wa gid mi kita usa ng ulan.
Sipon mo, nanigulang sila, wala sila kita usang ulan. Nakakita, wala din sila kita usay baha. Pero si Noah, gasangyaw siya, nga naagi mo abot, nga kamatayon. Until, sa gingos pa lang kasulatan, nga ang mga hayop ni sulod na. Muna, gitanaw karon sa mga piboks, gitanaw karon sa pag-asa, mga mananap. Do you think katong panahon ni Noah, giun sa pagsaka sa mga hayop ka ni arka man? Paano ni gipasaka ka ni Noah ning mga hayop diri sa arka? Pansin niyo? Kabalo ang hayop, umulinom. Ang elepante, kabalo siyang mag-tsunami. Ang mga kanding, kabalo mo bagyo. Kabalo sila. Pati bitin, kabalo. Paglinog dito sa makilala, ang mga tao, tingala sila mga bitin ng gawas. Nang gawas sa mga bitin, abnormal ang mga tingog sa mga hayop matagabi. Nga naman, kabalo sila. So kabalo sila, maabot ng baha, motong pag-abri ni Noah, bago pasarado ang arka, mga mananap, nagsaka. Duwa-duwa yun sila. Tungaw, sulod. Sipong ng tungaw, microscope magkakita, kaabot yapon, pati ilaga. Tanan ng mga hayop, nakasulod sa arka. Ang mga tao, sige katawa kay Noah. Pagsarado sa Diyos sa arka ni Noah, niabot ni ulan for 40 days and 40 nights, nangabuak ang yuta ng gawas ang tubig. Ang mga scientists, gisaka nilang Mount Everest. Pinakataas na bukid sa tanang bukid sa tibok kalibutan. O sige pagita, to prove kung nabay baha. Pag abot nila sa Mount Everest sa pinakataas, sa palibot, dito nakakita silang mga shell. Mga shells, corals, na kini sa dagat lang. Na nakaingon mga scientists, true. The Bible is true. Nga naa di ay yun, baha na itabo sa kalibutan. That even the highest mountain, gitakloban sa baha. Yan naman, si Noah, wala siya nawadaan o paglaom nga nagpadayon paghimo sa arka because gisulti sa Dios, buhaton gud na sa Dios. Hello. Pag usa isulti sa Ginoo, tuho iyon. Mo niya dapat natong kahadlukan tungod kay ngano man, pag isulti sa Dios, wa ko kailan nimo David. Dave. Ana siya. Tinuod yun na. Pero samtang nailan pagkas Ginoo ron, dut-dut gitas pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Hello. Not religion. Dili religion may makaluwas sa tao. But ang ato ang relasyon diha sa Dios. Yes. Muna itimanan ninyo. Tungod kay ngano man, pag once matay ta, bisan pag tibuok, bichayat mo pray nimo, wala na. You when you die a sinner, sinner ka gyud. Hello. Pag namatay kang righteous, righteous ka gyud. Pero yun. Muna ang peace nga ihatag ni Lord sa kinabuhi sa tao. Muna gingon niya sa 8, sa versikulo 8, sa verse 8 siya, but God commanded His love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Muna tinuod kayo nga gugma nga ato makita nga pag-love sa Dios sa matag usa, samtang kita makasasala, we are sinners, Christ died for us. Ngano kinahanglan man si Kristo mamatay, pastor, para kita maluwas? Why Christ died? Kabalo mo usaran ang purpose ngano si Kristo namatay? Siya ang nahimong sacrificial lamb. Nga tuang sala, mapasaylo kung doon na gayoy muagas nga dugo. Ang bayad sa sala, kamatayon. Everybody kamatayon. Kabalo mo ngano man? Sa panahon nga gisulti sa Dios na kay Adan, the day you eat the fruit, the fruit of the tree of knowledge of good and evil, you will surely die. Ang Diyos ang nagsulti. Dili si Satanas ang nagsulti nga mamatay ang tao, kundi dili ang Diyos. So when man disobeyed God, death entered. Mo nagingon ni Solomon, ni Paul sa verse 12, for one man sin. Niabot sa kalibutan ang kamatayon niabot. Gikan kay Adan, hantod kay Moises, walay law. Everybody say law. Law. Muna sila sa una, okay ra mo patay. Wa may mo priso. Nga naman, kinsa may musulti nga bawal ang imong patay, walay law. Pag-abot kay Abraham, walay law. Muna sa una, ang ilahang igsuon asawahon. Pati Pero. Isipin mo ang Pero, ang upat niya ka anak nga babae, iyan di asawa. O muna nganong pag nag-asawa sila, mga anak, ilahang anak, mabuntis. Paggawas karon sa anak, dagko na kay gipon. Anong bata bang nag-aana? Muna ilang ilabay, painitan nila sa kalsada.
Kinsay maganahan aning bataan ni pudyuta uli ah. Because there is no law. Muna nga ang pagpangalan nila sa anak sa bata after 8 days. Kaya nga naman, pag makita pa sa ginikanan, ganahan ba sila? Love, burag anak mag-ilong. Natangos man tag-ilong. Ang bata ba, ang ilong niya anak. Siga pag yung mata. Dili nila na panganlan, o sa buhato nila na, ibili nila sa desierto. Kabalo mo sa history, yun na ginahimo sa unang panahon. Pag dili sila ganahan, muna usahay, ijuk tas nanay, nak, gipulot man ako namos kais karabaw. Ang bata po nila ko, ampun ka man lang, gipulot ka lang sa kais karabaw. Kadungog na mga anak, nga joke, sa inyong mga nanay. Usahay naon mo nga gipulot na mo, nini, gipulot lang daw na siya sa kais kanding. Usahay, kinajoke. Kaya sa unang panahon, inana ang ginahimo nila, i-research niyo kung paano ng mga kingdom sa una. Pag di sila ganahan sa ilang mga anak nila na, ibilin, ipaanod sa suba. Ngano ipaanod nila na sa suba, kung kinsay makapunit, ganahan sila ila na. Muna mga skeleton sa mga bata sa una, magkalat na sa desert. Kaya nga naman, ang parents, pag di ganahan, ibilin ka lang diha, wala may ilong. Wala yung batas, nga naging bawal na. Muna, pati sa ilang worship sa unang panahon, gipatuo sila para na sila good harvest, muulan, maghalad ta og mga gwapang babae virgin. Ihawon po na nila dito, wow, ang heart. I-offer nila sa ilang Diyos-Diyosan para paulanon sila. Kaya na ay climate change na gahitabo sa unang panahon. Wala may law. There is no law. Naapoy anak, iyang mama sa wahon niya. Sinimrod. Kisa iyang mama, Misiramis. Genesis chapter 10. Muna si Nimrod ang nagtukod og religion. Gipagawas niya nga iyang mama mauna si goddess of heaven. Muna gipangalan niya ang mama Madonna. Then Uisis. Naana sa book of Genesis chapter 10, si Nimrod mama niya giasawa niya. Muna kita niyo ng bata, the mother and child. Diba nakita niyo usahay ng painting mother and child. Dili na si Jesus Christ, o dili na si Mary. Kinsa na, si Nimrod na o si Misiramis. Why? Wala pa si Jesus Christ, naana na nga picture. Naana na sa Egypt, naana na sa Africa. Kanusa lang natawo si Jesus Christ. In that picture, gidala nila si Jesus daw na si Mary. Dili na siya, si Nimrod na o si Misiramis. I will prove to you. Kung naalan tayo ko rin, magpakita na to. Sa pagkalkal sa mga geologists, nganong pwede na ito ni masabtan, tungod kay pwede tang ilaron, kini si Christ, no. Dili na ito pwede nga, tuhuan ang isa kabutang, na himo-himo lang sa tao. Ang gusto sa Diyos, makabaton ang tao o relasyon yun diya sa Ginoo. Why? Mooni ang tinuod, nga giwali ni Paul sa Rome. Kini na ang teaching ni Paul. Kabalo mo si Paul, pagsulat niya ini nga book, na priso siya. Nasa prisuhan si Paul, di ba dong? Isulat niya ang 1 Corinthians, 2 Corinthians, mga sulat niya, na priso siya. Pagdakop sa iya ni King Agrippa, prisuhon siya, King Agrippa pa, wait. Inya, dili nyo ko pwede prisuhon because I am citizen of Rome. Ingon niya, I am the citizen of Rome, and according to the law, kung ako citizen sa Rome, dili mo ko pwedeng ibilanggo because I am the citizen. Kung siya buhaton, you must put me in house arrest. Naa siya sa balay, so ang gihimo ni Agrippa, si Paul gipangitaan og hotel, lodging house, na ay gwardiya, ang magbayad sa hotel, ang government. While nasa house arrest siya, sa pag-house arrest niya, gisulat niya ning mga libro ni. Dili siya nakahimo og daghan nga mga libro. Including sila Peter, sila ni John, gabisita sa iya sa prisuhan. During sa time sa house arrest ni Paul. Gisulti na ni Paul rin kung unsa gyud kinsa si Jesus Christ sa kinabuhi sa tao. Now, through His love, sa iyang pagmahal sa mga katawhan, ang iyahang kinabuhi mo iyang gibayad. Asa niya na gibayad mga kaigsunan? Para asa day ang blood. Ang blood is for God. Para ma-reconcile, magkaroon og peace, covenant sa Dios. Kinahanglan nimo gayon og sacrificial lamb nga i-offer mo so that ang Dios maminaw sa imo. Makatawag ta si Dios. Mapurgive atong sin. Pero sa nitabo mga kaigsunan,
ang iyahang blood once and for all muna ang naghimo kanato og kining righteous. Muning naa natay joy. Everybody say joy. Kabalo mo sa joy, lahi is happiness. Lahi sa happiness. Pag ang tao may gladness, happiness, joy, mo na makita nato na ay peace sa kinabuhi sa tao. Mo gani ni kinahanglan ingon niya diri by the Holy Spirit. Sa 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Now, sabot pasabot nini. Ang Holy Spirit, nga mo na gihatag ka nato, mag-produce of fruit. Everybody say fruit. Fruit. Kung saan ang fruit sa Holy Spirit? Number 1, love. Joy. Peace. Kining fruit ni, mo ni siya ang gikan sa langit. Mo ni sa Diyos. Kini, gihatag ni para sa atua, kita makinabang nini. Through Jesus Christ, mo ni naghatag ka nato og peace. Usala ni nga peace, assurance nga kita di ay mutuo kaniya na ay kaluwasan. Say amen. Mo ni ang atuang kalipay, mo ni atong joy. Nga assurance nato nga ang tao din mutuo kay Kristo na ay kaluwasan. Tanawon po nato si Christ nganong gibuhat ni Christ nga siya hatag sa iyang life, o ang iyang kinabuhi, ihatag niya para sa katawhan sa mga ungodly, namatay siya para sa ungodly, tungod sa iyang dakong gugma. Hello. Mauni ang celebrate nato perme, the greatest love of all love, ang paghigugma gayud sa Dios. Gilab ba nato si Lord? Yes. Hallelujah. Sure? Gilab niyo si Lord? Kung sa gingon ni Lord, if you love me, keep my commandments. Pag wala nyo ginakip ang commandments ni Lord, di nyo sa love. Una, Lord, forgive me. Muna kapangayo ko, usay mapalpak ko sa imong word. Nagkingutan, I love you, Lord. Pero wala mo gakip sa iyang commandment. Ang iyang mga pulong, iyang mga sugo, wala nato gisunod. Tama ko na. Kita mo'y masunod. Paano nyo masulti, love nyo si Lord? Muna ang dapat tutimanan sa araw ng mga puso. Kung ang inyong puso ba, basig pusong saging. Tulad mo ng puso mo'y pusong bato. Kanta mo pusong bato. Why? Ato makita dire. Because of the greatest love ng Diyos sa mga katawan, ang yang gi-offer niya, iyahag yung life. Morning karon naapata sa grace. Okay pa ang grace? Nakinomdom ba mo makasala mo, burog din ng uwa mo yung happiness? Yes. Kanang namoy masakit ang tao ba? Yes. Makaingon ka, basing nalain to sa akong istorya. Makainokto ka ba? Tapos kalit lang kag magluya pod. Pansin nyo na? Kana bang nakaigiaway bagi supladahan nimo? Panat siya! Kuan man na siya! Yan, di ba, born again ka, sister? Nga naman yung born again ko! Sa'yo mo, di ba? Mana? Pag-abot sa balay, may mas-masan sa kalagot, eh, sige, tama ba akong gino? Di ka katulog. Tungkol nga naman, ang spirit ni Lord, ga-cry out, mali mong gimo. Yes. Muna, sige, kag paghupaw, nawala ang joy. Katong joy sa imo, nawala. Ang nipuli sa imo, wala na nipuli. Kagulanan. Paano na mawala? Paano na mawala na ang feeling? Repent. Tuod ka lang, Lord. Kasi luwa yung kuman. Saktan din ako itong kuman ba? Nga naman, ang yaga-yaga yung kulod, giingnan ako, pislat yung ilong. Tama, no? Pangit yun di ay. Sa oran, tingin akong sa radyo sa una, ako mag-yun ng pangalan. Wag yung lain, mayagpag name din sa radyo sa una, Michaya. Kuya James Rigas. Nagibabae na ako nga, pilingon close ba? Pag makita nyo ko, sakit yun nagbayo, tanang tao, mulingi yun, basta isang palengke. Ang diro sa una, diri pa pikas pa, wala pa nang pikas. Kuya James! Sali na, nanong suplada ko siya. Baga kayo ngabin. Baga kayo ngabin. Anak kayo ilong magbubas. Tapos dako kayo mata.
Baga kayo gilay. Putot pa yun niya. Mag-istorya, sige, hikap-hikap. Gusto ko naman yung mga kayo. Ano naman ko? Akong mind struggle. Mura ko guwapa. Ano ako ang spirito? Naibak mo murag hakak sa lubi. Gana yun kaya. Sipa ko ngayon mo. Yung patay ko kayo ko. Kanang wala ka kayo. Pangitan yung bayhana ko. Guwapa siguro ni Auking. Istorya yung gugdugay. Tama mara. Mga laki. Pag guwapa gani ang magiging istorya, ganahan punta. Pag pangit gani, mura putag siguro nga. Tingnan naman, ganahan. Suplado putag apit. Baba na ko sa danan. Pero ako, nanagan ko siya, makita ko ano man. Pagbaba ko sa danan, kadungog yung kong tingog. Sabi mo si tingog ang drunggan? Inumdumi, anak ko na siya. Ngayon niya. Pangit yung mong ginay mo. Yung gidala-dala ko Bible study. Bible study ko. Sukan ko si Ginoo. Wala ko yung tabok sa kalsada. Dungogin akong tingog. Special na sa ako ang anak ko. I love her. And I love you too. Ginan si Ginoo. Pwerte na akong inilak. Ako siyang ipangita. Saka ko balik, pwerte na akong pinangita siya. Nya diha naman ang nailumihan sa kuan sa Diros, Pikas. Wa pa ko kakita usa nang lumi. Nako. Merinda ta. Totoo man no? Dali ako bahala maglibre. Sige, ako siyang giordingan. Akong gipuwa pang iyang bo. Order na may lumi. Naga picture sa lumi sa una akong pag natilawan batsoy ra gyud. Ang bawal wa gamay. Yan. Karo order tag isa ka buok. Isa man. Duha ka tag isa ta. Sus pag-order ko lumi. Unom ka baso man di ay nakakabit sa baba kanang kuan ba tasa. Unom. Siya hapon unom. Kawit tugnaw kayo. Gatinanawa. Amin, tinawag. Ako di na ako mahurot. Tulungon ako kay pwerte na kuha ka baw. Inaanan ko kung batsoy ko. Muuday ni lumi. Anak ko na ko kayo. Kaya kung isa na kabuok to, makabring mo may akong imo. Sao di nagngit-ngit na hapon na. Wala po talaga. Ang bihon ko, nagahi na lang. Ay, ang pansit ba? Kanaanawan mo, wala na. Pati sabaw. Gahi. Kung saan ito may maulaw man po ko ganyan. Pero sige kong pagayo o pasayro sa akong isip lang. Para makabayad ko sa kong utang, akong gilibre. Pasikat ko glumi. Duha ka kuan, di man dahil maulot. Nagulod, gituyo siguro niya na. Para kami magka-istorya na yun. Sabi mo sa kong gate, na sa initabo. Pag muagi ko sa highway, makita niya ko, guk doon, guk niya, oti ang motor, kay gabaligya man siya mga kakanin di as palengke. Sila man ang gaimo ng kakanin na atabang tasty. Manang, dyan, nagwatag. Sus, piting daghan ng mga kuan, mga unsalang mga kakanin. Pila ka tuig nga ginahimo niya na. Mag-program ko sa WAW, sige siya saka, kanaog to sa radyo, maghatod pirmi o pagkaon. Kinsa itong akong gihimarao, mo pa to di ay maayog batasa. Pag magkita niya ako siya ginahalog sa dalan, Ding, kumusta ka na? Okay lang Manong. Inya, bless mo si Pastor or Jim. Yan, sige kami nakikinig sa program mo, Manong. Bless, mga anak niya, dalaga na. Kaya na, tabunan po na siya, intawon sila o kanang bagyong Yolanda sa Leyte. Sa ako, nag-text Manong, buhay ako, natakluban mi. Kung sa'yo nakakuha sa inyo sa Leyte. Ingon niya, swerte kayo mi Manong. Kaya kato daw pag tsunami na, ay natakluban na sila og baha. Pero tinanggit-kita pila sila ka tuig, ay pila ka adlaw silang naalaglutaw sa tubig. Pero ang naka-jackpot sa ilaha, kay katugong Minute Burger, ang kanang tindahan sa Minute Burger ba, mo to'y nagtaklob sa ilaha, naa sila sa sulod. Sa Minute Burgeran nga kanang tindahan. Yung katong Minute Burger, tingdagahan ng pan. Ay mga pan ba? So sa gutom, wala sila yung problema. Kaya nga naman na, may nagalutaw ng mga pan. Kaya Minute Burger, mo ito yung nakasustain sa iyahang mga anak o sa iyaha,
nga natakloban bago naabot ang rescue. Simana sila bago na rescue. Pero minute burger ba nagkataklod sila? Kung katong iyahang anak ko, dito lang gasakay gatukong sa gasol. Lutaw ba? Well, libre ilahang pan. Naapoy mga mineral water po nga nakasupot nga galutaw nga ilahang mainom sa sulod ba sa kwan. Kaya tabunan sila dagang kahoy. Inya ang nakasalbar sa ilaha, mayong Ginoo manunggi. Naluwas kami tungod sa minute burger. Muna dong, magitaan na, perme. Dapat ganun para maluwas. My point is this. Usahay managad lang ta kung kinsa tong ato ang ganahan. Pansin niya? Tao man lang ta, aminon ta. Natin batasan nga, ato aragid kita nagay magbuot. Pag di na to gusto ng laki, labi na mga babae, pag kapris ko na tawhanan eh. Ilas. Kaya mga laki mo kiat, pag yun nag-ismile lang sa bayi. Mama na. Kanang replyan nag-text, kanang kiat yun na, dagang kay kati-kati. Mo mo gina. Pag abot sa panahon nga kanang di nato ganahan, di nato tagdon. Salamat rata sa Dios. Ngano man, Christ died for the ungodly. Morning amazing nga gugma sa Dios. Ngano man, isa ta dito sa gipakamatyan ni Christ, isa ta dito sa gipangga sa Ginoo. Now, pag abot daw sa sin, ingon pa ni Pablo diri sa verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. So, pinagi kay Adan, ang death ni abot, pero pag abot kay Christ, life begins. Say amen. Si Kristo ang last Adam. Buhat ni padayon, atuan tunan, si Kristo ang last Adam, ang first Adam mo itong sinful. Si Adam mo na nakuha nato ang sin. But kay Christ, sa iya nato nakuha ang life. Mo na atong pagpangalagad sa Ginoo, kaning pang-anhin nato dinhi sa Dios, dili ni religious activity. Say amen. Dili religious. But usalan man, response nato sa gihimo sa Ginoo nga pagmahal sa atoa when we are still sinners. Sa diyan makasalanan ta, gipangga ta ni Christ. Sa diyan nasabtan po nato ang pagmahal sa Ginoo. Now, usa atong gibalos diri, nangita pud tag paraan paano nato mapalipay si Lord. Say amen. Amen. Ngita gyud mong ministry. Hello. Ngita mong ministry. Nay uban, malipay manghatag. Manghatag ba? Napoy uban lipay magluto. Luto lang yan. Isa man, sige lang nagpakaon, yung maulaw mo tayo, sige nagpakaon. Mura po dyan kalipay, pakaon. Ministry na siya. Mo gina inyong mga ministry. Find your ministry. Dili tanan magwawali. Tama mali. Dili tanan makawali. Dili po tanan sung leader. Dili po tanan sisyan. May kanya-kanya tang gift. Yatag sa Ginoo. Para magamit siya ang glory kay mayaan. Paano na ma-spread ang gospel? Paano ma-spread ang good news niya? Nganong kinahanglan nato i-spread ang iyang good news? So that katong mga tao pod nga nabutahan kung unsa gyud ang tinuod nga kaluwasan padulong sa gingarihan sa langit, kamo mo magamit sa Dios. Kaya pagtuo sa ubang religion, dili oy. Kaya mga religion, mga kaigsunan, gipalayo ta, gipahirapan ta pasaka sa langit. Kay Kristo ta maminaw. Ingon lang ni Christ, repent. Pag hinulsol, meaning sa repent, transform. Yes. Ayaw na bus ba? Yes. Ngayon dugay na gasimba, pero mao naghapog batasan, wala gamove kay nga naman, sige kusog-kusog. Pero ginaalaw po na ni Lord, nga na imong weakness, makita nimo. Everybody say weakness. Weakness. Yang uban ina, may weakness ka. May weakness. Pero nga nung ginaalaw na ni Lord, para hantod makita nato nga mali gyud ini. Natay mga weakness. Pero kung ulit-ulit na nimo ginahimo, habit na na. What you tolerate, tandaan nyo, kung sana imong ginatolerate, di mo na gusto i-change. Naging tinuod. Na iban, batasan ko na nimo, kung sa makalabot nimo, nga mo naman yung ko. Nga mo na ko, opinion. No. Imo man ginatolerate. Tama? Di mo gusto i-change. Kung unsa tong dili nimo gusto i-advise, mo ginay gusto nimo buhaton. Una pag na problema, igin mo advice. Labi na kita, hili ka baka ita mo advice. Ayaw yung advice unless mo duol nimo. Nga naman, narabay ubang suko, advice nimo. Tinabtanon magkakinabuhi, ano ako, ikaw, kaya mo?
Para ba yun ang batasan? Ato ang ministry, kita ng mga katawan, i-introduce nato unsa yun ang atong pagmahal sa Ginoo. Sa amen. Amen. Buwan ta kita kiinit sa ron, wala may kuryente. Amen? Pero mahal nato sa Ginoo, Ginoo si Kristo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Ang asa man ang naka-justified nato, kinsa ang say tawag sa justified sa Bisaya daw? Gipa ka? Pure. Ano ba gitawag? Siya ang nagdeklarar ba? Siya ang nag-justify sa imo nga tinuod. Siya ni. Nagpaila or nag-introduce or nag-justify ba? Nagpatunay kung sa Tagalog. Siya ang nagpatutuo. Nagpatunay nga we are justified by faith, not by works. Sibot pa sabot. Ayaw gid mong salig nga kana inyong maayong buhat, maunay susi nga kita maibin. No. Ayaw gid mong kahadlok pangitaa gyud ninyong kaluwasan. Yes. Sa amen. Amen. Ayaw mo kahadlok makapaminaw mo og pulong sa Dios. Kanay uban, ilahat ang anang konbensyon sa ilang relihiyon. Dili relihiyon makaluwas sa tao. Yes. Kung dili usalan man imong relasyon sa Dios, tungod kay nga naman si Kristo ra ang nagsulti kung unsa ang langit. Kay siya man dito gikan. Walay tao nakaadto dito. Una kong kinabalik-balik, si Kristo ninaog diri gisulti niya na ay kingdom gi-prepare ang Lord. Ang Father niya na gihimong mansion. Nag-adto si Christ kay nag-prepare pog mansion para nimo. Tandaan ninyo, ingon niya, I go and prepare a place for you. Place. Everybody say place. Please. Bawat isa sa ato, may kanya-kanya tang lugar gusto nato. Tama ka rin. Tama. Anong gusto mong lugar ito? Ako gusto ko magkabahay. Ako yung Saan? nasa bukid konti, tapos may hagdanan, tapos dito may swimming pool, tabing dagat, tapos may mga bar. Diyan. Yan ang gusto kong lugar. Mga malato ang gustong place, di ba? Tama mali. Diyan. Si Lord, kung unsa ang taste na imong place, maupo na yung iandam dito. Say amen. Inya place, lugar. Pantay pa ko ka-pray, Lord, bahalag asa ko masulod, bahalag na ara ko sa ilan mo, na as likod sa trono ba sa langit ra ko. Mong ginagong gina-pray sa una. Pero na-realize ko, si Christ mag-prepare of place. Kung hilig kag basketball dire, basig tagaan ka sa Dios og sport complex na diha nga puros bulawan. Nga magdula mo unya og katong pickleball. Sige mo panapo kay nga naman, sinaw man kayo ang glass kay bulawan kayo mag-reflect. Si Dave po dito referee, sige po kiyat dito ka naman. Mo reflect man in tawang kay ang salok sinaw. Bulawan man. Kansin niya, magina niya. Kung unsa imong taste, unsa imong lugar pagkatao mo, mo pud place i-prepare ni Lord. I go there and prepare a place for you. Jo, pila ka hektarya ihatag ni Lord sa imo do? Wow, si Madam Beth na dito. Gugdan na sila. Dagan Bet, gugdan ta ka Diyo. Dagan siya. Tapos 1 hektar. Yo, 1 hektar ang lote nimo dito. Wala po dito si Krisya, mura nag-anghel, ay pako po sila sakay sa kalisa ni Elijah. I-imagine nyo ba usay tsuras langit? Usay place? Usay monte? Nyabet na anak ko, dalagan! Nadagan mo nyo nyo, slow mo sila. Pagkanindutan. Kaya nga naman, prepare ni Lord sa imo, place! Sige kaya pagkabata niya, dolog irigasyon. Siguro na irigasyon dito lang ito. Manuman, buklod mo siyang mamates, agawin ka. We don't know, because ang i-prepare ni Lord, place. So kung sa imong ginadream dire, kabalo si Lord, o sa imong desire sa imong lugar. Ako kay bungtod man, gusto lang kong tanom, siguro Lord, na ako'y bonsai diya. Na ako'y mga tanom diya, Lord, ako at timanon niya. Ayaw mong tuo nga 24 hours a day. For eternity, praise and worship na daw sa langit. Dili ay. Naagiandang balay sa imo si Lord. Di sa tuwa pa na ay magsuroy-suroy sa imong balay. Di ba? Dahil mo anto si mo, Sister Beth, ako man tong palahubog sa una. Kanya, pagwali ni mo, na-save ko mo, nang nabag di sa langit. O, di ba?
Pero wala na yung marites. Wala na marites dito, kasaka. Dili kasaka dito. Pag abot dito sa impyerno niya, naano po si Dave, kay gatang, suri-suri siya sa impyerno, kainit siya. Pero langit man ka Dave, suri-suri ka. Naaw niya tuloy siya naman, "Hoy, David! Nga nung wala ko ni magiwalihan about kay Jesus, natanawa na, impyerno ko!" Muna ngayon, adto sa age, sa impyerno, Dave. Kaya nga naman, basi guyuron ka niya, katong mga tao, classmate mo, wala kong giwalihan. Guyuron, iuban ka dito. Una akong ginatanaw, God prepare a place for you. Inya kung ma-prepare na okay na imong place, balikan ta mo, kwaon ta mo, dalhon ta mo dito. Ibutang ta mo sa lugar na inyong gusto. Amen. Si Jassel siguro yung balay ngayon nanay pagkaninduta. No worry. Tangan tagag balay si Angel Barty dala ka ubay ato ilonggo nga ayam ko nga. Upod mo dyan, imaw ka mo. Madala, langit. Uman ka mo to. Bakaon ta ba? Di ba yan? Place. Muna excited ko nga. Lord, usa kay naagya. Kaya ang lugar day nga iyang gina-prepare, depende po sa imong ginahimo sa yuta. O what is your desire? Seven. Muna excited ko dito. Wala ka dito. Pero kada prayer meeting, sige itag prayer, Lord. Teka, sabi, may lawas, Ginoo. Lagi po, Lord. Pero ka-prepare, tag pangayaw lawas. Pero sinuod, ay gusto na tayong mulakaw dito. Pero sinuod lang. Mo ni ang target ni Paul. Pag-mature, tas pagpangalagad siya. Amen. Masabta na to nga si Christ sa matay for us. His blood mo ni ang makatag o tinuod nga kaluwasan sa tuwa dito sa gingharian. Natanaw ba to nato, Jel? Katugong pagkita na ako sa inyo itong bata nga namatay. Ito bang gitanaw nato sa TV? Nga ang pamilya niya, pastor tong papa niya. Ang bata, 4 years old, namatay. O itong heaven? Gitanaw niyo to? Itong bata? Yes. Namatay ang bata, tapos saga siya sa langit, ibaba siya. Yang mama, naga-istorya niya, "Ma'am, wala ka gasulti lagi, naday kay baby na matay sa tiyan." Ikwento sa bata. Niya, "Yes na, paano mo nalaman nga na ay baby ko namatay sa tiyan?" Niya, "He embraced me sa heaven." Yun niya, iya kong gihalog sa langit. Ningon siya nga ako daw siyang ate. Namatay daw siya sa sulod sa mong tiyan. Sige siyang tanaw siyang bana. Paano niya nabalaan nga namatay dito itong kuhan? Anak niya tiyan niya, "What she looks like? Her hair, mommy, is like yours." Ganyan. I've seen here. Tapos ang papa na po niya, yung ginaistoryahan, "Father, yung grandfather daw, he embraced me." Si Coco, yung pangalan siya yung kuhan is Coco. Ganyan. Yung lolo. Niya, pangutanan niya, "How you know my grandfather's name?" Niya, "I talked to him in heaven." "What does he look like?" "He's young." Ingon niya, age 30. Gitanaw niya ang nawong. Pagkita niyang picture. Nasa gihalungkat nga mga picture. Niya, "Grandfather, paano niya nabalan nga gato? Nga first time niya, kay 4 years old pa siya. Antod sa gisuroy niya, "I have seen angel." Never. Katotoo ba po to sa lida, kay true stories to siya. Nga story, nga ginakwento sa bata, kaya nagkaroon siya appendix, gideclare siyang dead, pero nabuhi siya, ginakwento sa niya, nga asa ang papa niya, katong time nga ginaoperahan siya, "You go to church, Dad. I see you in church. You are praying." So ang papa, mura nakaingon siya, weird ni nga bata. Pero sa diyan, ginakwento na niya ang bawat detalye, ang iyang grandfather niya, nituo na siya, gidala yun ay isa sa Diyos sa heaven. Ito nga story. Sa kong buot pasabot. Ako po itong gitanaw, ako ginabase sa Biblia, unsay gingon ni Christ, unsay nasa heaven. Wala pag istorya sa bata kung sa itong mga building, pero ingon niya, I have seen ang mga tao dito, ang ilang dagway, kung tigulang ka na diri, mubalik ka, o 30 ang imong edad. Wow. Krisya. Nanaba ka karon. Nambok.
Pag-abot mo 7, mubalik kas natural yung mong kuon. Wow. Mubalik na ita sa pagkabata. Ipakita gyud kung unsa imo ang kuan. Wala daw gulang dito. Tanan nga edad. Ingon niya, naagid sa 30. Mga young. Bigay mo kay Ginoo, kung tinuod man nga salida ni, gihimo ang pelikula tungod kay true story. Ipakita ang picture sa itsura sa bata ay ni Christ. Pakita itong mga picture niyan. Dili na mao. Yan naman po ipikas babae po nga nakita niya nawong ni Christ, iyang giping. Amutoy nawong ni Christ. Ipakita sa tatay, niya na. Sabi siya, this is the man nga nagdala sa ako dito. Pero wala sa kailangan, katunay, si Jesus Christ nga picture ba doy, is the man that I have seen. Is that man? Jesus. Yung itong bata, 4 years old. Yeah, I talk to him. Ga-istorya sa kusina. Makita na to ba nga, kung unsang naas bala ang kasulatan, akong ginatanaw, tungod kay nga naman, si Kristo ramang ko dalat. Dili atong reliyon, dili na ato ang mga dos. Kani ba nga atong ginahimo ba? Kinahanglan ha, mag-praise and worship tayo, nani para lang kita. Kinahanglan sa atong praise and worship, mag-fasting tatanan. Kamu kung inyong mga ilong ay mga ariyos, grace, hindi mo kasulod lagi. Pansin ninyo ng uban, simbahan. Pag naay ariyos mong dagan kayo, dagang tato, taas mong buhok, di ka pwede mo play og instrument. Pansin ninyo, balik sila sa Old Testament, parisiyo. Pag girigla ka, di ka kasulod simba, kay hugaw ka. Na kay sakit, you are unclean. Ang relihiyon, anak, pag dili ka pwede, you are not worthy, di ka pwede patugtugon og instrument. Asa di mo patugtugon na sa kabaret? The church must be a place of clinic. Kung diya sila ganahan, play lang. Ako sa una sa mga nakuha, ako buhok, pwede taasa. Ara-ara lang ito mga pastor ba? Maulaw ko. Na, itugtog lang. Tapos suko ko ng ubang miyembro, kaya nga no, adis-adis daw ko ko. Taas ko kay kong buhok. Yung akong mga sangina, tinahi, liston, puros bungo ba, gidrawing ko. Yung kay ganahan ko sa music, wala pa ko kasabot. Antod sige og Bible study, nasabtan ko ministry, putol ko ng buhok. Iayos ko na. So nakita na ko nga, ingunani dia ang gihimo ni Christ. While we were still sinners, Christ died for us. Sadyang makasasala ta, namatay siya, para tagaan niyang value ang imong life. Okay, amen. Sa tubangan ni Lord, pantay tatanan. Okay ba? At tubangan ni Lord, pantay-pantay tatanan. Wala siya'y pinalabi. Pati ako, servant ko ni Lord. Appeal po ko, mudahit. Dili ko ingon nga, Pastor, we pray, kay sakit akong ipon. Dili, oy, tanan natay power to ask God. Kay anak ta tanan sa Dios. Kitang tanan, anak ta sa Dios. Naatay gahom muduol sa atong amahan. Amen? Amen. Naatatanan. Dili ningon kay pastor ka mo ni lakas ni kay Lord. Dili, oy, lakas ta tanan kay Lord. Kung makailata sa Ginoo. Ang ako alam, to share, kung sa'y naas balang sulatan ka naman, i-exercise naman eh. I-practice na eh. Ikinabuhi ta ang pulong sa Dios. Pati si Pablo ikinabuhi. Kabalo mo, paabutan po sa 6 o 7. Muna na tingalahan si Paul. Nga naman, Inya Lord, tanggalan ning tunok sa akong kinabuhi. 3 times a day I pray. Nga mawala ning thorn in the flesh. Naagitay tunok sa atong kinabuhi. Meaning my weakness. Nga naman, si Paul naglibog kanya, kung usa tong gusto na akong buhatong maayo, di man ako mahimo, ang dautan may noon ako mahimo. Kato hinong dautan nga dili utan ako gustong buhaton, mo man pirme na ako buhaton. Naglibog ko, pati siya naglibog siya. Tungod nga naman, ang maayo nga gusto niyang buhaton, di niya mahimo. Tungod kay nga naman, ingon niya, buhi pa ang ako ang flesh. Everybody say flesh. Ang flesh meaning your will. Ang buhi sa inyo, inyong will. Kabalo mo, sala na, ang inyong pagbuot may matuman. Now, I understand. Kimana niyo ni? Nganong si Joseph the Dreamer, may dalagan. Sa dihang ginatintal siya ni Potiphar, siya nagdalagan. Kaya kung sige lang ka og pugo nga, kaya ko ni. Yan ang babae, darling, kaya ko ni. Pigilan kita, utok sulayuan mo ako. Pag di ka mo dalaga, maubitaw na yung niya, flee. Perting lisura yun. Nga ato ang kalabanon ang flesh.
Labi na imong will. Everybody si will. Yes. Isa kung saon nimo na, pag ang will mo musugot yun na. Kung ang imong will, may mangaway ka yun. Resist. Flee. Para maangkon mo ang kabaguhan sa atong kinabuhi. Si Christ mo na yan, himo niya dito sa cross sa Kalbaryo para kita na ay access. Mahimo na to ang mga butang, ang mga imposible. Diha gayon sa pagsalig sa Ginoo. Tanan ba na din na mo struggle? Yes. Kananta na naba mo yung mga weaknesses. Na si Pablo na gani. 3 times a day I pray to God tanggalon ning thorn of the flesh. Kabalo mo sa thorn of the flesh ni Paul. Kabalo mo sa weakness niya. Weakness niya laki. Why si Paul baka? Gisulti niya na sa Galatian. Immoral homosexuality. Sex, iyang sukol sa bahay, sukol po siya laki, which I did before. Si Timothy, pero may ka uban. Pagpanahon nga si Timothy, naghina ka ba? Ano man sakit yung yan? Yayay mo yan? Ay, sakit mo na hilot na nga. Oo, yayay. Hindi na ko hilot. Kaya sa Lord, tagalan dito no, sa kong unod. May itlot mo to no, kakoy na at panabangan mo. Lord, ano? Abot ang time ni Paul, ang weakness niya ga-arise. Siya man nagsulti sa Book of Galatians, kining mga drunkenness, homosexuality, immorality, which I did before. Musukol sa laki, musukol po sa bahay. Naa sa weakness di ay flesh. Same as you. Kitang tanan atay mga weaknesses. Different lang. Pero but by grace. Ingon sa Ginoo niya, Paul, By grace. by grace. Ingon niya, sufficient for you. Kaya enough na ang grace nga naa sa imo. Ibutangan ta sa Dios sa weaknesses. Kaya kung wala lang tayo weakness, ay tuo mo. Dios na tatanan. Amang alay. Di na ta muhangan, musimba pagud ta. Wala naman tayo weakness, mo righteous naman ta. Musimba pa mo. Di na ta musimba. Mo nang gibutangan ta sa Dios ang mga weaknesses so that musalig ta sa iyahang puso. Yes. Why we need God? Misan si Paul, wala gitanggal sa Dios niya. No. Ang akong grasya, mo na nay. Enough diya sa imong kinabuhi. Paul, naging weakness. Naaputay weakness usahay katapol. Everybody si mong tapos katapol. Tutuki mong kauban yung gitapol ka no. Paano niya mabala ng gitapol? Ingon ni Paul, ang tapulan, dahil ang mailhan. Salan man, sugua, dili mo gawas nga naman, na daw iyon sa dalan. Si Paul, si Solomon nagsulti, ang tapulan, suguon mo palit asin, di mo palit mo, di kong palit naman, naiwak-wak sa gawan, naikikik, naisigbin, naay tanan anak, tapulan na. Nagagrason ba? Muabot na sa atong life. Dili sa mugawas, dili sa mulimpyo, kay nailiyon. Nailiyon, umaat. Ingon ni Solomon na. Pero for us, church, enjoy life, gihatag sa Ginoo. Enjoy ba mo sa kinabuhi, gihatag sa Ginoo sa inyo. Ato nang enjoy, tungkol kayo naman, pato'y studihan ang Book of Romans. The best kayo ang pulong sa Ginoo. Masabtan na to, nga si Kristo di ay, mauna ang last Adam nga naghatag og kinabuhi sa matagusan. If you believe in Him, nagtuo ba ta kay Kristo? Nagtuo ba ta sa iya? Iduko imong ulod so.